Nangyari ito nang magbakasyon kami ng aming pamilya sa probinsya namin sa Negros noong binata pa ako. Ako nga pala si Jonathan at ito ang aking kwento. Noong panahong iyon ay first time ko palang makatapak sa probinsya namin. Kung hindi lang nagbakasyon ay sana di ako makakarating doon. Mapuno ang lugar at presko ang hangin. Iyon lang naman ang maganda sa probinsya nila tatay. Kaya kami nagtungo roon ay dahil birthday ng kanyang kapatid na si Tia Annabel. Halos 2 dekada na rin silang hindi nagkikita mula nang magkapamilya sila. Kaya sabik na sabik siya na masilayan ito. Pero nang pagpunta namin roon, laking gulat namin ni tatay sa malaking pagbabago ni Tia Annabel. Pumayat na kasi ito at lumalim ang mga mata. Kaya naman natanong ni tatay sa pinsan ko kung ano ang nangyari dito. Ang sabi ay medyo nabaliw raw. Nagkaroon daw ito ng kaibigan na nagtitinda ng mani. Kada bumibisita raw sa kanilang kaibigan na iyon, may pasalubong na mani kay Tia Annabel. Dahil hindi naman kumakain ng mani ang pinsan ko, si Tia Annabel lamang ang kumakain niyan. Nang puntahan nga namin ang kwarto nito, nagulat kami nang makitang nakakulong ito sa malaking hawla. Bakit niyo naman siya kinulong ng ganyan? Nangangayayat na nga si Annabel. Wika ni Tatay Pedreng, nag-aalala sa kanyang kapatid. Kasi po tito, pero sandali po. Maniniwala po ba kayo sa sasabihin ko? Tugon ni Japet, ang pinsan ko. Ito ang nag-imbita sa amin, kaya kami nakarating sa lugar na iyon. Teka, ano ba yung sasabihin mo Japet? Hindi na po normal na tao si Mama tito. Nahawaan na po siya ng pagiging aswang. Tugon ni pinsan. Pare-pareho namang namilog ang mga mata namin ni tatay, nanay at ako. Teka, paano nangyari iyon, Japet? Totoo ba yung sinasabi mo? Tanong ni Nanay Sofia. Abay, talagang totoo po. Hindi naman po ako gagawa ng kwento para siraan si Mama. Yung sinabi ko po sa inyo kanina na kaibigan niyang nagtitinda ng mani, iyon po ang aswang. Abay, nasa na ba yung nagtitinda ng mani na iyon? Tanong ni tatay. Napatay ng kaanak ng nabiktima niya. Sinunog ito ng buhay. Ang kaso naman ni Mama, hindi na siya kaya pang pagalingin ng manggagamot. Sobrang kapit na raw po ng sumpa sa kanya. Kaya ang naipayo sa akin ng albularyo, ikulong na lang siya sa hawla para hindi na makaperwisyo. Saad ng pinsan ko. Kaya naman napatitig na lamang si tatay sa kanyang kapatid nang may pagkaawa. Tinatawag naman ni Tia Annabel ang pangalan ni tatay, pero nakatulala lamang ito. Kaya naman napalapit na lamang siya sa kapatid, pero bigla siyang pinigilan ni Japet. Malapit na sana si tatay sa kinaroroonan ng kanyang kapatid nang bigla siya nitong dambahan ng may kasamang pag-angil. Normal naman ang itsura ni Tia Annabel, pero kakaiba talaga ang tono ng tinig nito. Nakakagimbal. Kaya nga napaatras agad si tatay dahil sa labis na gulat habang sapo-sapo ang kanyang dibdib. Kilala niya nga ako, pero masyado siyang bayolente. Pero teka, Japet, nagbabago ba ang anyo niya tuwing gabi? Tanong ni tatay. Hindi naman, tito. Ganyan lang talaga ang itsura niya. Pero kumakain siya ng hilaw na karne ng hayop. Ano-ano nga pala yung pinakain mo kay tita, pinsan? Tanong ko sa kanya. Kapag nagtitipid,
Hilaw na karni ng manok lang pero kapag may pera, pata ng baboy, insan. Wika niya sa akin. Samantala, ipinagdiwang nga namin ang kaarawan ni Tia Annabel. Yung malalapit lang na kamag-anak namin ang nakakaalam sa tunay nitong sitwasyon. Isinisekreto lang kasi ni Japet, pero sa kanilang mga kapitbahay, ang pagkakaalam lang nila ay nabaliw lamang ito. May pata ng baboy na niluto si Japet noon. Nang makita ko na bitbit niya iyon ay sinamahan ko siya. Mukhang papakainin niya si Tia Annabel. Teka, insan, gusto mo ba talaga makita kung gaano kasiba si mama sa pagkain nito? Tanong pa ni pinsan sa akin. Ayos lang naman sa akin, pinsan. Tugon ko. Nang makarating na kami sa kwarto, nang makita ni Tia Annabel ang dala-dala ni Japet, umangil ito habang naglalaway ang bibig. Para itong isang asong gutom na gutom. Isiniksik lang ni Japet ang karne at nilantakan na nga iyon. Nanlaki naman ang mga mata ko. Talagang ang aswang na si Tia. Kitang-kita ko kasi ng harapan na lumalamon nga ito ng hilaw na karne. Pagsapit ng hapon, pagkatapos ng selebrasyon, nakitulog ako sa bakanting kwarto. Sina nanay at tatay ay sa bakanting kwarto din. Napagdesisyonan kasi namin na 2 linggo ang magiging bakasyon namin roon. Mag-alauna ay medyo ng madaling araw ay bigla akong naalimpungatan. Nakakarinig kasi ako ng mga yabag sa labas. Hindi lamang isang pares na mga paa, kundi maraming paa. Nakakarinig na rin ako ng mga paghangos. Dahil sa labis na kuryosidad, napasilip na ako sa bintana. Nanlaki ang mga mata ko sa aking nakita. Sa maniwala man kayo o sa hindi, may namataan akong mga nilalang na may malatao na pangangatawan. Pero mahahaba ang bihas, payat, matutulis ang tenga at kalbo ang ulo. Nakayuko ang mga ito at tila may inaamoy sa lupa habang patuloy na lumilikha ng nakakapangilabot na mga ungol. Dahil sa sobrang takot ko, ibinalik ko na lang sa pagkakatakip yung kortina. Maya-maya naman ay biglang may kumatok sa pintuan ko. Kaya naman pinagbuksan ko ito. Nakita mo ba yon, pinsan? Pabulong na tanong sa akin ni Japet. Alam ko yung tinutukoy niya. Kaya napatangon na lamang ako. Huwag kang lalabas, insan. Dahil mga sigbin iyon. Sigbin? Yun bang alaga ng mga aswang? Tanong ko. Oo, tama ka, insan. Pero dahil marami nang nag-aalaga ng mga ganon na mga aswang rito, hindi na sila tumatanggap ng sigbin. Kaya yung hinahanap nila ngayon ay yung aswang na wala pang nagiging alaga. Magpaalaga kasi sila at ituturing nilang amo ang aswang na iyon. At sigurado akong si mama ang kanilang hinahanap. Sambit sa akin ni Japet. Ganun ba? Gabi-gabi pa silang bumibisita. Pero kahit pala mas mababa lang sila sa mga aswang, mas nakakatakot pala sila sa personal ano? Oo, tama ka roon. Sa totoo lang, mas malakas ang sigbin kumpara sa aswang. Pero para silang hayop na gustong magkaroon ng amo. Tugon ni Japet. Kung ganoon pala, kung ano yung ipag-utos ng aswang ay kanilang susundin ano? Gaya na lang ng pagbiktima ng tao. Oo, tama ka ulit roon. Kaya nga hindi ko na pinapalabas si mama eh. Kinukulong ko lang siya. Dahil gustong gusto niya rin na tumikim ng tao. Sa isang utos pa lang niya sa mga sigbin, tiyak na ganoon na nga ang gagawin nila. Mas lalo pang mapaparami ang kanilang mabibiktima. Dahil ang sigbin ay yumayari rin ng tao. Tugon ni Japet.
Kaya dito ako napaisip. Hindi pala magandang magsanib pwersa ang aswang at mga sigbin. Masyadong delikado. Ano pa ba ang iba pang katangian ng mga sigbin, insan? Tanong ko sa kanya. Nagiging invisible daw sila tuwing umaga at sa mga ganong oras lang sila natutulog. Pero sa pagkagat ng dilim, doon lamang sila nagiging aktibo para maghasik ng lagim. Seryosong sagot ni Japet. Kaya nangingilabot talaga ako sa kanyang mga sinasabi. Dito ko na-realize na yung mga aswang rin pala ang nagiging utak upang maghasik ng lagim ang mga sigbin. Sa aming pag-uusap, biglang sumigaw si nanay sa kabilang kwarto. Ang sabi ni Japet, baka nakita niya raw ang mga sigbin. Dali-dali namang nagtungo si pinsan sa kusina. Nakita ko na kumuha ito ng asin. Kumatok sa pintuan ng kwarto. Bagay na pinagbuksan naman ni Papa. Sumunod na rin ako kaya kitang-kita ko kung paano sabuyan ng asin ni Japet ang mga sigbin. Napadaing naman ang mga iyon at nagsipulasa na. Nakakatakot ang panaghoy ng mga nilalang. Dito naman ipinaliwanag ni Japet sa aking mga magulang ang tungkol sa sigbin at kung ano ang tunay na intensyon ng mga ito. Kaya pinayuhan kami ni Japet na kapag bumibisita ulit ang mga sigbin tuwing gabi, sabuyan na lamang ito ng asin para mataboy ang mga ito. Kaya tinandaan na lamang namin iyon para hindi na kami maging ignorante sa susunod. Ang paalala sa amin ni Japet, huwag raw naming tatangkaing labanan sa pamamagitan ng patalim ang mga sigbin. Dahil hindi raw ito gaya ng mga aswang. Dapat raw ay sabuyan lamang ito ng asin. Iyon lamang ang pinakamabisang paraan. Sa sumunod na gabi ay hindi naman bumisita ang mga nilalang na ito. Panay lamang ang pagwawala ni Tia Annabel. Kaya kapag nangyayari iyon, pinapakain na lamang ito ni Japet ng hilaw na manok. Kaya naman kumakalma rin naman si Tia Annabel. Lumipas ang 3 gabi na wala nang bumibisita. Pero nung sumapit na ang ika-4 na gabi, at dahil nadudumi na ako sa oras na iyon, ay napilitan akong lumabas ng bahay. Yung palikuran kasi ay nakabukod sa bahay. Kadalasan sa mga probinsya ay ganoon. Nang makapaghugas na ako at nang mabuhusan ko na ang dumi ko, aktong lalabas na ako nito nang biglang may naririnig akong humahangos. Sumilip ako sa sewang ng pintuan ng palikuran. Laking gulat ko nang masilayan ang mga nilalang. Gaya ng naunang kita ko dito. Paikot-ikot lamang ito at parang may inaamoy sa lupa. Punong-puno ng laway ang mga bibig nito at bahagya kong natulak ang pintuan. Dahil sa labis na nerbiyos na aking nararamdaman ay lumikha iyon ng kalampag. Kaya ang nangyari, yung atensyon ng mga ito ay napunta na labang sa akin. Kaya nagtungo ang mga ito sa aking kinapupwestuhan. Noon pa man ay alam ko na ang tungkol sa mga sigbin. Ang sabi kasi ng kaklase ko noon na isang probinsyana, kapag naamoy ka ng isang sigbin, ipikit lamang ang mga mata at takpan ang bibig. At huwag na huwag muling gagawa ng ingay. Bagay na iyon naman ang aking ginawa noon. Kaso nga lang, nang malapit na sa akin ang mga sigbin, kahit nasa loob pa rin ako ng palikuran, amoy na amoy ko ang malalansang amoy ng mga ito. Parang may pagkakahawig sa dugo. Marahil baka galing iyon sa kanilang mga bunganga dahil kumakain sila ng sariwang laman. Nakakagimbal rin ang pag-atungal ng mga ito na para bang malalaglag na ang puso ko dahil sa sobrang kaba. Tumagal sila ng 30 minuto. Oo, Sir Casper. Tama kayo sa inyong narinig. Ganyan katagal nag-abang sa akin ang mga sigbin sa aking paglabas. At noted, kahit sobrang nervyos na ako ng mga sandaling iyon,
Ni minsan ay di ko tinangka na dumilat. Talagang sinunod ko ang naging kwento sa akin ng dati kong kaklase. At dito ko napatunayan na may katotohanan ang sinasabi nito. Paano ba naman kasi? Nalaman ko na lamang na umalis na ang mga sigbin nang hindi ko na naririnig ang mga ingay na nililikha nila. Dito ko na idinilat ang mga mata ko. Binuksan ang pintuan at nang masilayan ko na wala na ang mga sigbin na ito, ay dali-dali na akong tumakbo patungo sa bahay. Nakita ko naman na nag-aalalang naghihintay sa akin si Japet. Pero nang mapatingin ito sa ibaba ko, ganun na lamang ang kanyang paghalakhak. "Oh, bakit ka natawa, Japet? Muntik na nga akong mabiktima ng mga sigbin eh." Tanong ko rito. "Alam mo insan, sa labis na kaba mo ay may nakalimutan ka na dapat dalhin." Wika nito na nakatingin pa rin sa ibaba. Dahil sa labis na kuryosidad, napatingin ako sa ibaba. At nabigla ako nang masilayan na wala akong suot na salawal dahil sa labis na pagmamadali ko. Kaya pala habang tumatakbo ako, nag-uumpugan ng dalawa kong bato-bato. Mabuti na lang talaga di ako nalos-los. At dahil gabi na ng sandaling iyon at mukhang delikado ng balikan ang short ko, hindi na ako pinahintulutan ni Japet na magpunta pa roon. Hinagisan na lamang niya ako ng tuwalya para may pantakip ako sa aking alagang walang mata. At nang makapagbihis na ako ng short, syempre naman ay ibinalik ko na sa kanya ang tuwalya at nagpasalamat dito. Mabuti na lang talaga, walang nakakitang iba kay Birdie. Tulog na ang mga magulang ko ng mga sandaling iyan. Samantalang ngayong kwarto ni Tia Annabel, bahagyang maririnig ang kalampag ng hawla, kahit na ito'y may soundproof na. Nilagyan iyon ni Japet ng ganawan para kapag gustong makawala ni Tia Annabel ay hindi maririnig ng mga kapitbahay ang ingay na nililikha nito. Pumasok na si Japet sa kanyang kwarto matapos kong maisauli ang tuwalya sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang pumapasok sa isip ko ng sandaling iyon, dahil parang gusto kong tignan ang kalagayan ni Tia Annabel. Total, yung susi ng kwartong nito ay nakapatong lamang sa cabinet na matatagpuan sa mismong tapat ng silid nito. Kaya iyon nga ang ginawa ko. Dahan-dahan akong lumapit sa cabinet. At nang makalapit na ako, ay kinuha ko na ang susi. Agad akong lumapit sa kwarto, sinusian ko na rin ito. Nang mabuksan ko na ay agad na sumalubong sa akin ang nakakapangilabot na ungol ni Tia Annabel. At nanlaki ang mga mata ko ng masilayan na tila umaapoy ang mga mata niya. Ang mga naglalakihang ngipin na rin ito ay parang nagliliwanag sa dilim. Maya-maya pa, narinig ko na tinatawag ako nito. Ang ipinagtataka ko, hindi pa man ako nito ganap na kilala. Dahil unang beses pa lang naman kami nito nagkita. Pero sa palagay ko, kahit ganap ng aswang si Tia Annabel, naririnig niya sa usapan na ako ang pamangkin niya. At para hindi marinig ni Japet ang boses ng kanyang ina, agad ko nang sinarado ang pintuan. Binuksan ko rin ang ilaw sa loob ng kwarto. Halos mapaatras ako nang makita ang nakakatakot na mukha nito. Bumalasik na ng tuluyan ang kanyang itsura at parang hindi na siya tao. "Jonathan, pakawalan mo ako. Nakikiusap ako. Gusto ko nang makalaya." Wika nito sa akin na ang tono ng boses ay nakakapangilabot. Gusto ko man siyang sagutin pero dahil sa labis na takot ko, ay parang kusang tumitikom ang bibig ko. Pero nagbago ang lahat ng iyon nang makita ko siya na lumuluha. Paano po ako makakasigurado kung hindi nga kayo mambiktima ng tao?" Tanong ko rito na nauutal pa dahil sa labis na kaba.
lalayo na ako dito sa lugar na ito at di na magpapakita pa. Pero titiyakin ko na ligtas si Japet at pati na rin ang mga kababaryo namin. Ipagtatanggol ko sila sa mga kaori ko at mali yung pag-aakala ng tatay mo na dadambahin ko siya. Gusto ko lang siyang yakapin noon. Seryoso nitong sambit sa akin. Teka, Tia Annabel, bakit ayaw niyo pong manatili na lamang dito? Hindi po ba't mas mainam iyon nang sa ganon ay makakasiguro kayong wala kayong mabibiktima? Kahit wala po sa akin ang inyong katayuan, alam ko po na mahirap kontrolin ang pagiging ganyan. Baka po hanap-hanapin niyo rin po ang pagkain ng laman ng tao. Paalala ko sa kanya subalit mariing umiling si Tia Annabel. Hindi, Jonathan. Sanay na ako sa pagkain ng hayop. 2 taon na rin kasi itong ginagawa ng anak ko, kaya sanay na ako. At para bang nawala na ako ng interes na makatikim ng tao. Kaya maniwala ka, Jonathan. Hayop lang ang kakainin ko. Nababalitaan ko rin kasi na marami ng mga kababaryo namin ang nabibiktima ng mga kaori ko. Lalong-lalo na ang mga buntis. Kaya ito na ang pagkakataon para maprotektahan ko sila. Wala akong itinugon sa mga sinabi niya. Talagang pinag-iisipan ko muna kung tama ba na sundin ko ang kahilingan nito. Nang makita ko naman na siya ay umiiyak, dito na nadurog ang aking puso. Ang luha ay hindi napipeke dahil ang luha ay nanggagaling sa sensasyon ng puso. Kaya ang ginawa ko, unti-unti akong lumalapit sa hawla. Isinentro ko na ang susi sa padlock. Nang maipasok na at nang mapihit ko na, bumukas na ito. Dali-dali namang lumabas si Tia Annabel at niyakap ako ng mahigpit. Doon pa lang ay alam kong nagsasabi na siya ng totoo. Dahil kung nagsisinungaling man ito ay dapat sinakmal na niya ako. Tinulungan ko si Tia Annabel na makalabas ng bahay. Hawak-hawak ko ang kanyang kamay habang naglalakad ng dahan-dahan. Nag-iingat lamang kami na huwag itong marinig ni Japet at baka muli na naman siyang ikulong. Gusto kasi ng pinsan kong iyon ay habang buhay nang nasa hawla ang kanyang ina. Which is hindi maganda. Naniniwala kasi ako na ang bawat nilalang ay may kanya-kanyang kalayaan. Nang nasa pintuan na kami ay itinulak ko na ito para makalabas na rin si Tia Annabel. Nang makalabas na siya, nakita ko na sinalubong siya ng mga sigbi na nakita ko. Hinimas-himas naman ito ni Tia na parang mga aso. Kinabahan pa nga ako na baka maghudyat pa ito ng lagim. Pero doon ko naalala ang sinabi ni Japet. Ang aswang ang magiging utak sa mga sigbin. Depende kung ano ang ugali ng amo. Kung halang ang kaluluwa o may busilak pa rin na puso, kahit na may sumpa ng nakaukit sa kanilang pagkatao. At dahil nakakasiguro naman ako na mapagkakatiwalaan si Tia, ay hinayaan ko na lamang na siya ay makalaya. Agad na silang lumayo, samantalang si Tia ay kumakaway sa akin na para bang nagpapaalam na talaga ito. Kinabukasan, hinanap ni Japet ang kanyang ina. Mabuti na lamang ay ginawan ko ng paraan nung gabi na ipalabas ko na tumakas ito. Gamit kasi ang martilyo ay pinaluwang ko ang rehas ng hawla. Kaya kahit papano ay naniwala si Japet. Kaso nga lang ay labis siyang nalulungkot dahil wala na siyang papakainin. At syempre, nanay niya ito kaya hindi niya maiwasan na maramdaman iyon. Ako naman bilang kanyang pinsan ay pinapanatag ko ang kanyang kalooban. At sinasabi ko na lang na kung saan man naroroon si Tia Annabel, nasa ligtas naman ito na kalagayan. At siguradong sinusubaybayan siya nito. Kaya naman sa mga sumunod pa na araw, kahit papaano ay nawawala na rin ang lungkot ni Japet. Dahil ang sabi niya,
Gabi-gabi ay dinadalaw siya nito at minsan ay nagkakakwentuhan pa sila. Nagsisisi pa nga siya kung bakit pa niya ito kinulong sa loob ng mahabang panahon. At mula rin ito ay wala nang nabibiktima na kanilang kababaryo. Mas malakas siguro ang pwersa ni Tia Annabel at ng kanyang mga sigbin kumpara sa kanyang mga kaore, kaya natatakot ang mga ito sa kanila. At nang matapos ng bakasyon namin ay bumalik na kami ng aking mga magulang sa Maynila. Alam na rin nila tatay at nanay ang tungkol sa aking ginawa at ang sabi nila ay tama lang raw iyon. At hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kaswang. Muli po, ako po si Jonathan, isang Manileño. Lagi nating tatandaan na kahit anong mangyari ay huwag kalimutan magkape.